Parang cherry, no? Hindi, joke lang. Hello mga ka-clover! Ito ang aking ficus plant. Sana mga ka-clover, meron kayong ganitong plant sa inyong bahay dahil napakaganda. Bukod sa kanyang magandang anyo, napakaganda rin niyang pagmasdan mga ka-clover. So, kung bago pa lang kayo sa channel ko, paki-subscribe na lang po, like, and share para updated po kayo sa mga susunod nating mga videos. Ka-clover, ang halaman pong ito ay tinatawag na ficus plant. Isa din ito sa mga napakaswerteng halaman na magbibigay ng kaswertehan sa ating pamumuhay. Kung mapapansin nyo po, napakaganda ng ficus ko, di ba? At bonsai na nga siya eh. Dahil ilang taon ko rin po siya inalagaan. At hindi lang po ito ang nag-isa kong ficus plant. Marami po sila. 5 po ito. Ayun po oh. At meron pa po ako doon sa aking center table sa loob. At makikita nyo rin po yan mamaya. Kasi po, proven and tested ko na ito. Dahil dito, iba ang pakiramdam ko dito. Masaya, relaxing at higit sa lahat. Dahil sa hugis bilog ang dahon nito, ito ay nagsisimbolo ng pera. Ang ficus na halaman po ay isang uri din siya ng rubber plant. Dahil halos magkapareho ang pinakatalbos nito, yung para siyang lapis. Ganyan din po yung yung ating mga rubber plant. Kasi madagta rin po siya at meron siyang makikintab na mga dahon na siyang nag-aakit ng kasaganaan at sumisimbolo ng yaman. Ang ibig sabihin ng kinang. Tapos po mga ka-clover, ang itong ficus po, kapag tumagal na po siya, kapares nga nito yung sa akin, maliit pa nga lang siya, may ugat siya may ugat-ugat siya na sa taas ng mga tangkay nito, tapos bumababa siya sa lupa, di ba? Parang ganun yung mga acacia tree pagka matatanda na. Kaya ang ganda niya tingnan kasi para siyang, ito ang napakaganda talaga siyang gawing bonsai dahil dito sa mga ugat-ugat niya na ito. Pagkatapos mga ka-clover, ito pa talaga ha. Ang ficus na to ay namumunga ito ng mga bilog-bilog, kapares yung sa akin. Dati hindi ko talaga siya na-videohan, pero dahil sa kabisihan ko, dahil hindi nga po ako, hindi ko pa po na yung aking channel na ito na asikaso. Nakailang bunga na rin po ito, pero bihira lang po namumunga yung aking ficus. Pero ipapakita ko po sa inyo, kumuha ako ng kunting video doon na i-post ko po yun sa aking Facebook. At ito po, papakita ko po sa inyo na namunga na yung aking ficus plant. Kasi po, oras na namunga ang ficus plant nyo, ay may karagdagang swerteng papasok sa inyo po. Kasi ito po, tingnan mo yung niya, yung kanyang bunga yan. Sa una, green pa lang siya. Ang ganda-ganda na tingnan. Then, pagka mga ilang araw, ayun, siya, maghihinog na siya, tapos nagiging kulay violet na siya. Then, yung kanyang, pag namunga yan, yung kanyang bunga yun, pwede nyo pong ipunla yun, at yun, tutubo siya. Tsaka, pagkatapos po mga ka-clover, bihira lang ito siyang namumunga, no? So, pag oras na namunga ang ficus plant nyo, ay iba po ang ibig sabihin yan. Merong lalapit po sa ating swerte mga ka-clover na hindi natin inaasahan. Basta po tayo ay may mga pampaswerte po sa ating loob at labas ng tahanan. Be positive lang po.
hayaan nyo lang po siya, wag nyong papansinin na parang sasabihin nyo, kailan pa kaya ikaw magbibigay ng swerte? Hindi po. Alam niyo po kung anong dapat nyong gawin para papasok ang swerte sa atin. Lahat po ng ating lucky plans ay kakausapin nyo po yon every morning. Pag kayo'y lumabas na po sa inyong bakuran, sa inyong hardin, kapares po ng ginagawa ko. Pag ako'y lumabas niyan, siyempre, anong unang-una ko makikita? Yung aking mga halaman. Kaya lahat yan, tinatapik-tapik ko yung kanilang mga dahon at kinakausap ko. Good morning, aking mga magagandang plants. Bigyan niyo po ako ng swerte. Bigyan niyo swerte ang aking family. Tapos, kapag kayo'y hihingi sa kanya ng wish, huwag kayong maglalagay ng sana. Yung kapares ng sasabihin yung sana, bigyan yung swerte yung family ko. Hindi po ganun. Dapat diretsuhin nyo ng aking magandang plants, or kapares nyan, aking rubber plant, or aking ficus plant, money tree. Bigyan nyo pong swerte ang aking family. Ganun lang po kasimple, or bahala na kayo kung anong sasabihin nyo, pero walang sana-sana. Okay? Mga ka-clover, oras na namunga ang inyong ficus plant ay nagpapahiwatig na ang swerte at kakapit sa iyong buhay, kung sino man ang siyang nagmamay-ari nito. Kaya naman mga ka-clover, pag kayo ay may ganitong halaman sa inyong bahay, kung ako sa inyo ay alagaan yung mabuti. At madali lang naman siyang alagaan dahil po sa napakaganda ng kanyang itsura. Talaga namang mabibigyan ng mga kakakita pag naayos nyo silang mabuti. Kaya para itong sa akin, pagka may nagawi ditong mga tao dito sa amin or sa mga kapitbahay namin, talaga namang napapatingin sila dito sa aking mga bonsai na to, sa aking mga lucky plants. At isa pa po, mga ka-clover, para sa karagdagang kaalaman, lagyan po sila ng pulang laso o ribbon na siyang pinaniwalaang maswerte. Ang kulay pula na laso ayon sa ating mga pinso expert. Kagaya rin po may ribbon po yung aking halaman kapares yung sa aking, basta itong mga lucky plants ko na mga bonsai, nilalagyan ko talaga sila ng ribbon kapares nito. Dahil ang ribbon po na red ay lalong nakakadagdag attraction. At lagyan nyo po rin sila ng mga dekorasyon kung meron po kayo. Kagaya nitong mga bato-bato, nakapares nito kung meron kayo. Kung meron lang naman kayo. Pwede, nasa sa inyo po yan. Kung gusto nyo talagang gumanda yung itsura ng halaman nyo, galagyan nyo po ng dekorasyon. Pero sa akin nga po, meron nga akong mga dekorasyon dito, pero halos hindi ko na talaga po siya masyadong napapaganda na talaga dahil talagang napaka-busy ko po. Pero mananatili pa rin siyang maganda kasi hindi ko sila pinababayaang silipin kahit konting oras man lang sa araw-araw at nakakausap. Kapares mo din itong sa akin, pwede mo rin, nilagyan ko po siya ng shell. Kasi ang shell po ay isa rin po siyang swerte, na isang bagay rin po siyang swerte, lalo na yung mga shell na yung malalaki. Sa akin nga po, ginalagyan-lagyan ko rin ng mga angel, di ba ang cute-cute niya. Kaso sa tagal kasi nito, medyo, yun na yung angel ko, medyo hindi na siya makulay. Pero okay lang, importante, mayroon pa rin naman siyang angel na isang gabay rin sa ating pamumuhay. Kaya alam naman po natin mga ka-clover, pag tayo po ay mahihilig sa halaman, talagang super relaxing po ang mga halaman para sa atin. Stress reliever talaga ang mga plants, lalong-lalo na kapag kayo ay nagtanim ng mga lucky plants. At isa pa po mga ka-clover, mas okay po siyang ilagay sa ating tabi ng pintuan, sa may entrance ng ating bahay, na siyang mag-aakit ng swerte sa ating tahanan. Or pwede nyo rin gawing flower vase sa inyong center table, na siyang pinaniwalaang pormerme sa ating sala.
para pumirmi din ang ating swerteng hindi natin namamalayan na papasok sa ating tahanan. Kapares na itong sa akin. Dahil 5 po sila, pwede kong i-maintain na hindi ako mawawala ng ficus plant na flower base dito sa aking tahanan kasi 5 po siya 5 po sila mga maliliit pa. Tapos habang maliit pa sila, pwede mo silang gawing, 'di ba, gagawin mo silang flower base. Then kapag kayo may time, gagawin niyo siyang habang tumatanda yan, gumaganda ang hugis niya kasi ng mga kahoy niya kasi tumatanda na nga, 'di ba? Kaya pwede niyo siyang gawing paunti-unting bonsai. Kaya napakaganda po talaga pagka naalagaan sila ng maigi po. But the best way po, ilagay nyo po siya sa entrance ng inyong bahay. Lalo na kapag malalaki na yung inyong ficus plant, pwede nyo namang palakihin siya. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo gawin sa inyong mga halaman, kung palalakihin nyo ba siya o gagawin mong bonsai. Pero ako po, mahilig kasi ako sa bonsai kasi po ang bonsai, bukod sa napakaganda niyang tingnan, ang bonsai po is very expensive po yan kapag kayong tumagal sila. Tapos, ang ganda-ganda pa niya talagang tingnan. Kaya, nasa sa inyo po yan kung anong gustong hugis nyong gagawin sa inyong mga halaman. Dati nga po, mga ka-clover, yung hindi pa ako masyadong busy, itong mga dahon po niya, nilalagyan ko pa talaga ito ng pinupunasan ko talaga ng basahan niya kasi kapares nga pagka naalikabukan sila, hindi na sila makintab, di ba? Pero once na pinunasan mo yan ng basahan, katapo, hindi malinis na yung dahon nila. Then, ang ginagawa ko nun, kumukuha ako ng bulak, tapos nilalagyan ko yung bulak ng langis at pinupunas ko sa kanilang mga dahon. Sus, napakaganda po talaga tingnan mga ka-clover. Kasi, pero ang dahon niya is makintab naman talaga. Natural na makintab na yan. Kaya mga ka-clover, sana ay may napulot kayong kaalaman sa video kong ito para naman swertihin kayo at magkaroon ng inspirasyon sa buhay para tuloy-tuloy ang daloy ng swerte. Di po pa mga ka-clover? Kayo po mga ka-clover, dapat magkaroon na po kayo ng ficus plant sa inyong bahay. Maraming salamat mga ka-clover. Keep safe everyone and God bless you all.